Mainit ang hapon sa baryo, pero mas mainit ang bulungan ng mga kapitbahay na nakahilera sa tapat ng karinderyang malapit sa barong-barong ni na Mayet. Ay nako, tingnan mo yan. Si Mayet, wala na talagang silbi. Sarkastikong bulong ng isang ale. Kung ano-ano kasing ginagawa, ayan, naghirap. Sagot naman ng isa sabay tawa. Ngunit naputo lang kanilang paninira nang pumailan lang ang ingay ng humintong mamahaling kotse sa gitna ng makitid na kalsada. Makintab at halatang banyaga sa lugar. Bumukas ang pinto at isang matangkad, morenong Arabo ang bumaba. Ang suot niyang puting robe ay malinis at mamahalin. Ang presensya niya ay sapat na para patahimikan ang buong baryo. Napatakip ng bibig ang mga chismosa. Lumakad ang lalaki diretso sa kubo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tiyak. Naghahanap. Huminto siya sa tapat ng pintuan. Hinaplos ang pendant na nasa dibdib. Isang lumang palawit na minsang ibinigay sa kanya ng babaeng hindi niya nakalimutan. I am looking for Mayet. Malamig ngunit nanginginig ang boses ni Prince Faisal. Mula sa loob ay bahagyang sumilip si Mayet. Payat, namumutla. At halatang napagod sa mahabang taong pakikibaka sa buhay. Nang magtagpo ang kanilang mga mata para bang tumigil ang mundo, nanigas si Mayet. Parang multong bumalik sa nakaraan ang nakikita niya ngayon. Faisal? Mahina niyang usal, halos papulong. Lumapit ang prinsipe. Mabagal at parang natatakot na mababasag ang babaeng kay tagal niyang hinanap. You saved me. Bulong ni Faisal na puno ng pasasalamat at sakit. Na para ba ngayon lang niya nakita ang tunay na bigat ng sinakripisyo ni Mayet. Sa isang baryong maliit sa Cebu, lumaki si Mayet. Ang bahay nila ay gawa sa kahoy at pawid. Nakapwesto sa gilid ng isang makipot na daan kung saan dumadaan ang mga tricycle, mga batang naglalaro at mga tendera na may dalang bayong. Maaga siyang gumising araw-araw. Dahil doon nagsimula ang buhay niya bilang panganay na babae sa 6 na magkakapatid. Pangatlo siya, ngunit ang dalawang nauna sa kanya ay maaga ring nag-asawa at parehas na nagkakahawa sa buhay. Hindi sila makapagpapadala, hindi sila makapagtulong, at madalas sila pang nagiging pasanin dahil sa mga anak nila. Ang ama ni Mayet ay nakahiga parate. Hinihila ang sakit na ilang taon na ding hindi natutukoy ng maayos. Kapag malamig ang gabi, kinikilabutan siya sa panginginig ng ama at sa paulit-ulit nitong pag-ubo. Ang ina naman ay nasa palengke. Tagakaliskis ng isda mula umaga hanggang hapon. Pagkatapos ng trabaho niya ay kumakapit ang amoy ng isda sa balat at buhok, ngunit hindi ito nagrereklamo. Sa halip ay nakangiti itong uuwi at yayakapin ng mga anak. Si Mayet ang naiipit sa gitna ng hirap at responsibilidad. Siya ang nag-aasikaso sa mga maliliit na kapatid kapag wala ang ina. Siya ang naglilinis sa bahay. Siya ang nag-aabang ng gamot ng ama. At siya ang madalas nagbabantay sa budget ng pamilya kahit halos wala naman talagang budget na pinag-uusapan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng maliit na lamparang umiilaw sa hapag, nagtanong ang kanyang ina. Anak, kamusta naman ang balak mo sa pag-alis? Sigurado ka na ba talaga sa gusto mong gawin? Matagal bago nakasagot si Mayet. Tumingin siya sa amang humihinga ng mabigat. Tumingin siya sa mga kapatid na payat at halos walang makain. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Nay, Tay, kailangan kong subukan. Kung hindi ako aalis, wala talagang mangyayari dito. Wala nang aasahan. At baka mas lumala pa ang lagay ni Itay. Tahimik ang kanyang ina bago tumango. Naiiyak itong tumingin sa kanya, ngunit nagpakatatag. Anak, kung yan ang desisyon mo, susuportahan ka namin. Pero mag-iingat ka ha, hindi biro ang ibang bansa. Sa baryo nila may isang kapitbahay na umuwi galing Dubai. Malaki ang bahay, maganda ang mga gamit, at parating madalang kwento tungkol sa yaman sa labas ng bansa. Laging sinasabi nito na kung masipag lang ang isang Pilipino, madaling yumaman, madaling magpadala ng pera, at madaling makaahon ng pamilya. Dahil dito ay unti-unting tumibay ang loob ni Mayet.
Sinimulan niya ang proseso. Naghanap ng ahente, kukumpleto ng mga papel, at nagdasal ng paulit-ulit hanggang sa dumating ang araw na kailangan niyang umalis. Ate Mayet, huwag kang magtatagal ha. Bulong ng bunso nilang si Rona. Hindi agad siya nakasagot. Imakap na lamang siya ng mas mahigpit. Sa wakas ay sumakay siya ng bus papuntang syudad. Lumingon sa bintana at nakitang umiiyak ang ina habang hawak-hawak ang kamay ng ama. Pagdating sa Dubai, doon nagsimulang mabuo ang bagong mundo ni Mayet. Ngunit hindi iyon ang mundo na iniisip niya. Hindi iyon ang mundong pinangako ng kapitbahay nila. Pagdating pa lang niya sa bahay ng amo, ramdam niya agad ang bigat ng kapalarang nakaabang. Ang madam ay nakataas ang kilay sa bawat kilos niya. Ang sir naman ay hindi man lamang niya tiningnan ng diretsyo at ang unang utos sa kanya ay malinaw. You cannot use your phone. I will keep your passport for the meantime. We will call you if we need you. You work fast, you work quietly. Hindi iyon pakiusap. Isa iyong malinaw na utos. At hindi niya naisip na ganito ang buhay ng isang domestic helper. Hindi niya rin namalaya na ganoon pala kalala ang pagkawala ng communication niya sa kanyang pamilya. Ang telepono nila sa Cebu ay luma at madalas walang signal, kaya lalo siyang napalayo. Hindi niya alam kung kamusta ang ama. Hindi niya alam kung kumakain ng maayos ang mga kapatid. Hindi niya alam kung may pera pa para sa gamot. Ang tanging alam niya lang ay kailangan niyang magtrabaho kahit mahirap, kahit masakit, kahit nakakapagod. Taon ang lumipas sa parang isang mahabang gabi na walang pahinga. Naging parang makina si Mayet sa bahay. Naglilinis, naglalaba, nagluluto, nagbabantay ng mga bata. Nagwawalis ng bakuran at higit sa lahat ay nagtatago ng pagod at luha. Kapag nagkamali siya ng kaunting gawain, sumisigaw ang madam. You are useless! How can you not understand simple instructions? Do I have to repeat everything? Kapag natapilok siya at nabasag ang isang baso, lumalapit ang sir at kinakabahan siya dahil lumalakas ang boses nito. Look what you have done! You are so careless! At may mga pagkakataon na hindi lamang salita ang ibinabagsak sa kanya. May mga araw na hindi siya makalingon sa salamin dahil may namumuong pasa sa gilid ng kanyang muka. Ngunit tinatakpan niya ito kapag pumapasok sa eskwelahan para ihatid ang mga alaga. Isang araw, habang nag-aabang siya sa labas ng gate, nilapitan siya ng isang kapwa Pilipina na napansin naman ang kanyang mga braso. Ate, bakit ang dami mong pasa? Ano nangyari sa'yo? Napatingin naman si Mayet. Kita ang pag-aalala sa mukha ng babae. Nadulas lang ako sa kusina. Hindi kasi ako nakatingin sa sahig. Halata namang hindi naniniwala ang babae at tumingin ng diretso sa kanya. Ako nga pala si Leia, kababayan mo. Alam mo, di kita gustong pangunahan ha, pero hindi ka dapat ganyan. Sumulyap si Mayet sa paligid. Tahimik siya. Bumigat ang damdamin. Ngunit hindi pa siya handang magsalita. Hindi pa siya handang magreklamo. Kung saan siya lulugar, doon na lang muna siya. Lumipas ang ilang buwan bago lumapit si Leia at muling nagtanong. Ate Mayet, may koneksyon ako sa isang mabuting amo. Hindi sila katulad ng amo mo. Kung gusto mo, tutulungan kita. Hindi ko kayang panoorin ka sa sitwasyon mo. Hindi naman makapaniwala si Mayet. Parang sinabuyan siya ng liwanag sa gitna ng mahabang gabi. Hindi siya nakasagot agad. Leia, totoo ba yan? Pwede ba talaga? Ngumiti si Leia at tumango. Totoo, pero kailangan mong magtiwala. Sige na, may connection ako sa isang pamilya sa Palas. Hindi ko pwedeng sabihin ng ibang detalye pero ligtas ka roon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mayet ang pag-asa at nagsimula ang paglayo niya sa mga kamay ng dati niyang amo. Isang gabi, dinala siya ni Leia sa isang van. Nang kabadong sumakay si Mayet, pumikit siya at nagdasal. Nang idilat niya ang mata, nasa bagong mundo na siya. Nasa isang malaking tahanan, malinis at tahimik. At may mabait na house manager na panakalala si Mayet sa mga kasamahan. Welcome, Mayet. You will work here. Treat everyone with respect and you will be respected. So do your best. Everything will be fine.
Kahit di ganoong kaayos ang English ni Mayet, nakakatulog siya ng may maliit na ngiti sa labi. Ito ang unang gabing hindi siya umiyak. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti siyang nasanay. Naging routine niya na ang paglilinis ng malalaking silid, pag-aayos ng mga kumot, paglalaban ng mga mamahaling tela, at pagluto ng simpleng pagkain sa palace kitchen. Hindi madali, ngunit hindi rin ito impyerno. Walang sumisigaw, walang nambubulyaw, walang nananakit. Isa lang ang mahirap. Wala siyang masyadong kausap. Puro Ingles ang usapan. Puro baniyagang ibang staff. At wala siyang kasamang Pilipina. Isang araw habang nagluluto siya ng kare-kare, bigla niyang naamoy ang usok mula sa mantika. Tumango siya sa sarili, tanda ng kumpiyansa. Inihalo niya ang gulay, ang tripe, at ang sarsa. Habang naghahalo siya, pumintig ang puso niya dahil naaalala niya ang kanyang ina. Kapag naaamoy kare-kare sa bahay nila sa Cebu, ibig sabihin may espesyal na okasyon. Habang nagluluto pa siya, napansin niya ang biglang pagdating ng ilang lalaki sa gilid ng kitchen. Nakayuko siya, pero ramdam niya ang bigat ng presensya ng isa sa kanila. Tahimik, malamig ang dating, mabigat ang lakad. Hindi niya inangat ang tingin hanggang sa marinig niya ang isang boses na mababa at malinaw. "What is that smell?" Nagulat si Mayet. Huminto siya sa paghalo. Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin. At doon niya unang nakita si Prince Faisal. Matangkad ito, maputi ang suot na thobe, malinis ang itsura. At patangos ang ilong na tila malamig ang bawat kilos. Hindi ito ngumingiti, hindi rin ito nagsasalita ng madalas. Ang mga kasama nitong guards ay nakatayo sa likod, hindi kumikibo, ngunit ramdam ang respeto nila sa prinsipe. "Sir, it's a Filipino dish," sagot ni Mayet sa nanginginig na Ingles. Lumapit pa ang prinsipe, tumingin sa kawali. Inamoy ang bahagyang usok na nagagaling sa sarsa. "Filipino dish, what's the name?" Kumapit si Mayet sa laylayan ng apron niya. Kinabahan, ngunit sinubukan niyang maging kalmado. "Kare-kare, sir." "Oh, the smell is interesting. Can I taste it?" Biglang naputol ang hininga ni Mayet. Imbes na sumagot ay napatingin siya sa head cook. Sumenyas naman ng head cook na maglagay siya sa maliit na mangkok. Ginawa niya ito agad. Dahan-dahan, baka mabigla ang prinsipe. Nang matanggap ng prinsipe ang mangkok, lumapit ito sa gilid at dahan-dahang tumikim. Tahimik ang buong kusina. Napatingin si Mayet sa sahig. Natatakot sa magiging reaksyon. Wala siyang ibang narinig kundi ang tahimik na pagnguya ng prinsipe. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita ito. "This is good." Napatingin naman si Mayet agad. Hindi niya mapigilang mapanganga. "The flavor is strong. The sauce is rich. What is your name?" Suminghot si Mayet at tumingin ng diretso. "I am Mayet, sir." Tumango naman si Prince Faisal ng mabagal. Parang inuukit sa alaala ang kanyang pangalan. "Mayet, you will cook that again." Hindi nakagalaw si Mayet pero sa loob niya may unti-unting sumisibol na pag-asa. Hindi pag-asa na maging espesyal, hindi pag-asa na mapansin ng sobra, kundi pag-asa lang na baka magsimula ang pagbabago sa buhay niya. Mabilis na lumipas sa mga araw sa paras. Sanay na si Mayet sa routine niya. Gising na maaga, linis ng corridor, check ng kitchen inventory, tulong sa pagluluto ng staff at paghahanda ng meals ng prinsipe. Hindi man madali ang trabaho, mas magaan ito kaysa sa dati niyang pinagdaanan. At mas kampante ang loob niya dahil alam niyang wala na siyang tatakbuhang malupit na amo. Nakasanayan na rin ng ibang staff ang presensya niya. Tahimik si Mayet. Masipag, hindi nagtatanong kapag hindi kailangan. At sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nasasanay sa ingay ng English sa paligid. Kahit hirap siya noon. Ngayon ay kaya niya nang sumagot. Kahit paminsan nangangapa pa sa tamang salita. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng tableware ng prinsipe, biglang may tumawa sa likod niya. Isang kindat ang sumalubong sa kanya at halos mapatalon si Mayet. "Hoy, ate! Surprise!"
Napanganga si Mayet at mabilis na niya kapag dumating. Si Leia iyon. Kaibigan niya mula pa sa unang trabaho sa Dubai. Hindi niya akalaing makikita niya ito dito sa palace. Leia? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Natawa si Leia tumango. Nakapag-migrate na sa Amerika ang dati kong amo. Nahirapan sila sa pag-alaga sa mga bata kaya nag-decide silang umalis na talaga. At dahil may bakante rito sa palace, inirefer nila ako. Sabi ko pa nga noon na kung pwede dito ko gusto. Ayun, pinagbigyan ako. Parang lumiwanag ang buong kusina sa tuwa ni Mayet. Sa wakas, may kababayan na siyang makakausap ng buong araw. Makakapagtagalog na siya. May makakaintindi na ng mga biro niya at maski ng bigat sa dibdib niya. Lumapit si Mayet at humila ng upuan. Leia, grabe hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Ilang buwan na akong walang masyadong kausap. Ang hirap din makisabay sa English nila. Tapos ikaw nandito ka na? Lumapit si Leia sa counter. Kumuha ng tinidor at inikot iyon sa daliri. Hay nako ate, pagod din kaya ako dun sa dating amo. Mabait sila pero nakaka-drain pa rin. Kaya buti na lang talaga at napunta ako dito. Ang ganda ng lugar, ang linis, ang tahimik. At syempre, nandito rin si Prince Faisal. Napatingin si Mayet. Oo, andito nga siya. Medyo kumunot ang noo ni Leia. Parang di ka naman excited. Yun pa naman ang isa sa rason bakit ako gustong pumunta dito. Noon pa man, crush ko na yan si Prince Faisal. Nakikita ko siya minsan sa gathering sa mga dating amo. Ang gwapo-gwapo niya. Ang lakas ng dating. At ang bait pa daw, sabi nila. Napakamot naman si Mayet nang marinig niya yun. Oo, mabait naman siya. Nagtaas ang kilay si Leia tumawa. Aba, parang close kayo ah. Kaagad na umiling si Mayet. Di naman, trabaho lang. Naging tagaluto niya lang ako minsan. Tapos ngayon, parang personal assistant din daw niya. Sabi ng head manager, ako na raw munang sasama sa kanya sa mga schedule niya. Ganun lang. Wala yun. Ngumisi si Leia, parang may nabubuong kutob sa loob. Tingnan natin. Sa mga sumunod na araw, naging mas makulay ang pagtatrabaho ni Mayet dahil may kasama na siyang Pinay. Nakakapag-usap sila tuwing break. Nakakatawa tuwing napapagalitan sila ng head manager dahil sa sobrang lakas ng bungisnis nila habang nag-aayos ang pantry. Kahit mabigat ang trabaho, gumagaan ito dahil hindi na mag-isa si Mayet. Ngunit may isang bagay na hindi niya inaasahan. Lalo siyang naging busy dahil naging mas malapit siya sa prinsipe. Hindi iyon planado, nagkataon lamang. Isang hapon habang inaayos niya mga papeles sa maliit na opisina na ginagamit ng prinsipe, pumasok si Faisal nang hindi man lang kumatok. Mayet, what's happening with my folders? Why is the schedule page not here? Napalingon si Mayet at agad na tumayo. Sir, I'm sorry. Wait, I will get it. Nang tumalikod siya para abutin ang folder, hindi niya napansing sumunod si Faisal sa likuran. Nang ibalik niya ang folder paharap, halos magdikit ang mukha nila. Napatili siya na mahina at napaatras sa takot. I'm sorry sir, I did not see you. Tumingin lang si Faisal habang bahagyang kumunot ang noo. You're always scared. Why? Umiling si Mayet at nagpaliwanag. Hindi sir, no. I'm just shocked. Bumuntong hininga si Faisal. Sit. Kumapit si Mayet sa laylayan ng blouse niya at dahan-dahang umupo. Pinalapit siya ng prinsipe at inalapit ang schedule sheet. You wrote wrong spelling here. Tumingin si Mayet at napahiya. I'm sorry sir, I'm still not very good in English. Bahagya namang lumambot ang tingin ni Faisal. It is fine. You are improving. But you need practice. Napakagatlabi si Mayet. Yes, sir. At doon na nag-umpisa ang hindi inaasahan. Sa mga sumunod na linggo, naging routine nila ang simpleng pag-uusap. Kapag may ipapagawa ang prinsipe, tinuturuan niya si Mayet ng tamang salita. Kapag nahihirapan si Mayet sa pronunciation, paulit-ulit niyang sinasanay. Minsan, kapag nakatabi sila sa mahabang mesa habang inaayos ang papeles, nagtuturo rin si Mayet pabalik. Sir, this is called
Salamin. Salamin. Yes sir, very good. At napangiti naman si Faisal na kaunti. Salamin. At pinipigilan ni Mayet ang sarili na mapangiti ng sobra. Isang araw, habang inaayos niya ang mga gamit ng prinsipe sa opisina, bahagyang lumabas ang manggasang blouse niya at nakita ni Faisal ang kakaibang marka sa braso niya. Isang bilog na parang kontinente. Kulay mapusyaw na kayumanggi ang gitna. What is that? Natigilan si Mayet. Tumingin sa braso niya. Sir, birthmark? Lumapit si Faisal at hinihinahawakan ang braso niya, pero tinitingnan niyo na may kakaibang paghanga. It looks unique. Napalunok si Mayet at napahawak sa braso. Ngumiti ang prinsipe nang hindi niya namamalayan na tumitingin pala si Leia mula sa malayo. At mula noon, iba na ang tingin ni Leia kay Mayet. Isang gabing nasa pantry sila, nilapitan ni Leia ang kaibigan. Ate, napansin mo ba? Lagi kang kasama ni Prince Faisal. Lagi ka rin niyang kinakausap. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganon siya sa'yo? Napupuntong hininga si Mayet. Wala yun, ano ka ba? Trabaho lang. Lagi kasi niyang pinapagawa sa akin yung mga documents niya. Umiling si Leia. Ate, wag kang bulag. Klaro na yun, no? Nagiging close kayo. Alam mo ba na dati pa may gustong-gusto ko si Prince Faisal? Nung nasa dati akong amo. Nakikita ko siya lagi. Kaya nga request ko na dito ako ma-assign kasi gusto ko siya. Hindi mo ba alam yun? Natahimik si Mayet at tumingin sa mesa. Hindi ko alam na ganun pala. Sorry. Nagpatuloy si Leia na medyo may pait ang tinig. Alam mo ba, ikakasal na si Prince Faisal sa kapwa royalty niya. Nakatakda na ang kanilang marriage. Hindi niya type ang mga foreigner. Kailangan kauri nila. Yan ang totoo. Kaya nga ang sakit-sakit. Parang may sumiksik naman na kirot sa dibdib ni Mayet. Wala siyang masabi. Tumingin siya sa sahig at hindi na nagtanong. Hindi na rin siya nakipagtalo. Walang dahilan para magtalo. Dahil alam niyang wala siyang karapatan sa kahit na ano. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Faisal na nag-ibang kilos si Mayet. Hindi na ito tumitingin ng diretsyo. Hindi na ito nakikipag-usap ang matagal. Wala nang tawa at mga simpleng kwento. Tahimik na lamang ito sa tuwing nasa tabi niya. Isang araw, may sports activity si Prince Faisal sa disyerto. Hindi masyadong malinaw kay Mayet kung anong aktibidad iyon. Basta may sasakyan, may mga equipment, at may maraming tao. Siyang personal assistant ng prinsipe kaya sinama siya. Kasama rin si Leia bilang support staff ng team. Pagdating nila sa lugar, malamig ang hangin kahit mataas ang araw. May mga tent para sa mga kagamitan. May mga sasakyang nakapila at maraming staff na nag-aayos ng gear ng prinsipe. Pagbaba ni Mayet ng sasakyan, lumapit agad si Faisal. Mayet, bring me the black bag and the water. Nagmadali naman kumuha si Mayet. Ngunit mapapansin na mabagal siya ngayon. Para bang may nakadikit na bigat sa mga paa niya? Tumingin si Faisal. Why are you quiet? Oh, nothing, sir. Are you mad? Umiling naman si Mayet. No, sir, I am not. But you are different. Why? Hindi nakasagot si Mayet. Tinapunan lamang siya ni Leia ng matalim na tingin. Hawak ni Leia ang isang gamit ng prinsipe at may mapait na ngiti sa labi. Ate Mayet, baka pagod ka lang. Baka masyado kang busy kay Prince Faisal. Tumigil naman si Faisal at tumingin kay Leia. Leia, is there something wrong? Umiling naman si Leia kaagad. Nothing, sir. Nothing. Nagsimula na ang activity. Tumakbo ang oras. May ilang staff na sumisigaw ng instructions. May mga tunog ng engine ng sasakyan. May mga tawanan at may mga hiyawan. Pero si Mayet, tahimik na nakatayo sa tabi ng tent. Nakatingin lamang kay Faisal na nag-ready sa pagsakay sa isang malakas na off-road vehicle. Sa isang iglap lang ang lumipas at biglang umingay ang lahat. May nagkamali pa ng pagmaneho sa kabilang banda at bumalandra ang isang sasakyan na mabilis ang takbo.
May alikabok na sumabog sa hangin at may narinig si Mayet na sigaw. "Prince Faisal, watch out!" Nakita ni Mayet ang prinsipe na nadala sa buhangin. Tumama ang balikat at tumalapon sa gilid ng sasakyan. Pagkakita niya noon, hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya ng walang pag-aalinlangan. Sir? Sir, move!" Nang makita niyang tatamang isa pang sasakyan, itinulak niya si Faisal. Sumalubong sa braso niya ang matigas na bakal at sabay silang bumagsak sa lupa. Nakarinig siya ng sigawan ng mga tao. Narinig niya ang sigaw ni Leia. "Ate Mayet!" Ngunit sa sumunod na segundo, nagdilim ang paligid. Nang iminulat ni Mayet ang kanyang mga mata, sinalubong siya ng amoy ng gamot at malamig na hangin mula sa air condition ng ospital. Hindi niya agad naintindihan kung nasaan siya. Mabigat ang ulo niya at parang may humihila sa dibdib niya tuwing humihinga siya. Nang sinubukan niyang igalaw ang katawan, isang matinding kirot ang kumawala mula sa likod niya at halos mapahiyaw siya. Iyon ang unang araw ng mahabang pagdurusa ni Mayet. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsusuri, kinausap ng mga doktor ang employer niya. Hindi na ito dumaan mismo kay Mayet. Isang matandang tagapamahala lamang ng palasyo ang nagbukas ng pinto at nagsabing, sa malamig na tinig, na hindi na siya pwedeng manatili sa trabaho. "You need long recovery," sabi nito habang hindi man lang tumingin sa kanya. "Your condition is no longer fit for service. You will be sent home. Here is a compensation for your treatment." Inabot sa kanya ang isang sobre. Manipis. Wala pang kalahati ng inaasahan niya. Wala siyang nagawa. Hindi niya rin nakita si Prince Faisal. Kahit sandali sana. Kahit isang beses sana para makapagpaalam. Hindi niya alam na sa oras ding yon si Faisal ay nakaratay sa isang silid ng ospital. Hindi gumigising, walang malay. At ngayon ay nakikipaglaban sa sariling alaala. Sa palasyo ay nagising si Prince Faisal matapos ang ilang linggo. Pagdilat niya ay mga doktor at pamilya ang unang nakita niya. Puro puting ilaw. Puro pamilyar na mukha pero parang malayo. Para siyang nalunod sa loob ng sariling ulo. "Your Highness, do you remember what happened?" Tanong ng doktor. Napapikit si Faisal. May nakita siyang liwanag ng araw sa disyerto. May naramdaman siyang malakas sa pag-alog ng lupa. May naririnig siyang sigaw ng babae. Pero lahat ng iyon ay parang anino sa tubig na hindi niya mahawakan. "Someone was with me," mahina niyang sabi. "There was someone. A woman. I do not know her face. Who was she?" Wala namang sumagot kaagad. Si Leia ang unang lumapit. Nakayuko siya. Nanginginig ang boses at may pilit na kabaitan ng ngiti na isinusuot niya sa mukha. "I was there, Your Highness," sabi niya. "I tried to help you. Everything happened so fast. The sandstorm came. I pulled you away from danger." Napatingin sa kanya si Faisal. Hindi niya maalala ang sinabi ni Leia pero wala rin siyang ibang memorya na pinanghahawakan. Gusto niyang maniwala na may tumulong sa kanya. At dahil siya lamang nagkukwento, si Leia ang paniniwalaan niya. "Thank you," mahina niyang sabi. "I am grateful." At doon nagsimula ang pagtaas ni Leia sa palasyo. Gabi-gabi tinatawag siya para maghatid ng pagkain o ng tubig. Araw-araw pinupuri siya ng mga tagapamahala, kapalit ng salaysay na siya ang nagsalba sa prinsipe. Ibinigay sa kanya ang bahay na hindi niya pinangarap, ang lupang hindi niya hiningi, at ang pangako ng pag-aaral para sa pamilya niya. Hindi alam na Faisal na mali ang lahat. Hindi niya alam na siya ang pinanghawakan ni Mayet. Siya ang sumubok na iligtas ang prinsipe. Siya ang tumakbo sa gitna ng alikabok habang umiiyak. Siya rin ang nahulog kasama niya. At siya ang nagising na wasak ang katawan. Sa Pilipinas, bumalik si Mayet sa kayang eroplano na parang kabaong sa himpapawid. Nang lumapag siya sa Cebu, sinalubong siya ng mga kapatid. Hindi sila ngumiti. Hindi rin sila tumakbo. Nakatingin lamang sila at halatang may halong pag-aalala at sama ng loob. "Ate, paano na tayo?"
Tanong ng kapatid na lalaki. Bakit ganon? Bumalik ka na agad? Ate, wala ka ba talagang naipon? Tanong naman ng isa pa. Nagkasakit si Itay, kailangan ng pera. Hindi sapat ang pinadala mo nung huli. Sabi ng panganay. Tumulo ang luha ni Mayet. Hindi ko ginusto. Naaksidente ako. Sinubukan ko. Puro ka naman dahilan. Putol lang isa. Akala ba namin iaahon mo kami? Hindi siya nakaimik. Hindi alam ng pamilya niya na mabuti pa ang nangyari kay Leia. Hindi nila alam na sa Dubai, si Leia ngayon ang tinuturing na bayani. Samantalang si Mayat naman, ang tunay na lumaban para iligtas ang prinsipe. Ngayon, halos hindi na makalakad. Sa ospital sa Cebu, sinabi ng doktor na may pinsala sa gulugod niya. Wala siyang pera para sa operasyon. Ang natanggap niyang pera ay sapat lamang para sa gamot at simpleng therapy pero hindi siya para sa kompletong pagaling. Tuwing sinusubukan niyang tumayo, parang may bumabara sa katawan niya. At kahit tatayo man siya, ilang hakbang lang ang kayang ibigay ng mga paa niya bago ito manghina. Gabi-gabi nauupo siya sa lumang silya sa harap ng bintana. Tinitingnan niya ang dilim. Tinitingnan niya ang mga alon sa malayo. At hawak-hawak niya ang tuyong bulaklak na ibinigay ni Faisal noong araw na ipinagluto niya ito ng kare-kare. Siya mismo ang pumitas noon at ipinayong kay Mayet habang nakangiti. It is pretty, sabi ng prinsipe noon. It is for you. Iniingatan niya iyon kahit punit-punit na, kahit halos durog na. Parang iyon na lamang ang patunay na may magandang nangyari sa buhay niya. Pagkalipas ng ilang linggo, lalong lumala ang paghihirap ni Mayet. Nasunog ang palengke kaya nawala ng trabaho ang nanay niya. Hindi na rin nakapasok sa eskwela ang mga kapatid niya dahil walang pambaon. Ang mga panganay nilang kapatid ay abala sa sarili nilang pamilya. Ang pinakamasakit, pumanaw ang tatay niya dahil sa sakit. Wala silang pambili ng gamot. Wala siyang pambayad ng doktor. Ang anumang nauwi ni Mayet ay kinulang. Nang dumating ang araw ng libing, halos hindi naman siya makalakad. Inalalayan siya ng kapatid. Malamig ang lupa, ngunit mas malamig ang puso ng pamilya niya. Kung hindi ka umuwi, baka may pera pa sana tayo. Narinig yung bulong ng isa. Kung nagtiyaga ka lang sana sa Dubai, baka buhay pa si Itay. Bulong din ng isa pa. Para siyang nabasag. Sinubukan ko, bulong niya. Hindi niyo alam ang nangyari. Ano ba talaga nangyari? Tanong ng kapatid. Kung ano man yun, wala naman kami nakuhang tulong. Wala siyang naisagot. Dahil paano niya ipapaliwanag ang hirap na halos pumatay sa kanya? Paano niya ikakwento na ang mundo ng mga mayayaman ay may sariling batas at wala siyang laban? Sa gabing iyon, bumalik siya sa bintana. Kinuha niya ang bulaklak mula sa loob ng kahon na pag-aari niya. Inilapit niya ito sa ilaw ng lampara. Pumintig ang puso niya na para bang nananakit. Buhay ka kaya? Mahina niyang bulong. Naaalala mo kaya ako? Hinahanap? Tumingin siya sa kalagitnaan. Ang buwan na maputla at manipis. Para siyang nakakulong sa pagitan ng sakit at pangarap. Sa pagitan ng pag-asa at takot. Prince Faisal, bulong niya ulit. Sana, ligtas ka. At sa kabilang panig naman ng mundo ay nakaupo si Prince Faisal sa balkonahe ng palasyo. Hawak niya ang isang baso ng tubig. Sa isip niya ay may babaeng nakataas ang kamay. May ngiting payapa. May boses na hindi niya maalala. Puro anino lamang. Who are you? Tanong niya sa sarili habang pinikit ang mata. Pero kahit anong pilit niya, wala siyang matandaan. Sa puso lamang niya may mababaw na kerot na hindi maipaliwanag. Parang may nawawala. At ang babaeng hinahanap niya ay nakaupo sa isang lumang bahay sa Cebu. Hawak ang tuyong bulaklak na minsan ay simbolo ng pag-asa. At ngayon ay nag-iisang bagay na nagpapaalala na kahit sa isang saglit, minahal siya ng kapalaran. Wala siyang lakas. Wala siyang pera. Wala siyang pamilya na nakakaintindi. Pero may natitira pa sa kanya.
Isang maliit na payapang paniniwala na balang araw, kahit hindi niya alam kung paano, magiging maayos ang lahat. At sa gabing iyon napapikit si Mayet. Hawak pa rin ang bulaklak na ibinigay ng prinsipe. Sa madilim na silid, bumulong siya ng parang dasal. Pasasaan pa't magiging maayos din ang lahat. At unti-unting nalaglag ang bulaklak mula sa palad niya. Pero hindi nalaglag ang pag-asa dahil alam niyang hindi pa tapos ang kwento niya. Isang buong taon ang lumipas. Parang mahaba itong paghinga para kay Prince Faisal. Nangyaring aksidente, nawala ang kanyang alaala. Bumangon siya mula sa mahabang pagkakahiga at ngayon ay tuluyan nang nakarecover ang katawan niya. Pero sa kabila ng paggaling niya, may kakaibang bigat sa dibdib niya na hindi niya kayang ipaliwanag. Tahimik ang palasyo sa tuwing umaga. Ang sahig ay kumikinang. Ang mga bulaklak ay nakaayos sa mga gintong florera. At ang mga tauhan ay may banayad na mga yapak. Sa gitna ng katahimikan, si Leia ang madalas na naglalakad ng may kumpiyansa. Nakaangat ang ulo niya, may suot na bagong uniforme, at may hawak na mga susi na dati ay hindi niya hinahawakan. Promoted siya bilang head maid ng palasyo. Swerte, masasabi iyon ng kahit sino. Natural namang mabait si Leia. Marunong siyang umiti, magpasalamat at makisama. Kaya naman nagustuhan siya ng pamilya ng prinsipe. Kapag may pagtitipon, madalas siyang inaanyayahan para tulungan at madalas din siyang pinupuri. At dahil siya ang sinasabing nagligtas kay Prince Faisal noong aksidente, ang respeto sa kanya ay halos parang respeto na rin sa isang miyembro ng pamilya. Isang hapon, kinausap ng hari si Faisal sa opisina nito. Nakaupo ang hari sa malaking mesa, may hawak na dokumento at may tono na parang hindi tumatanggap ng pagtanggi. Faisal, you know your situation is becoming delicate. Sabi ng hari habang inaalis ang tingin sa mga papel. Tumingin si Faisal, malamig ang ekspresyon. I do not wish to talk about marriage. You must, sagot ng hari. A prince must have a partner. You are of age. Your mother and I believe Leia is a good choice. Umangat ang kilay ni Faisal. Father, I do not love her. Irrelevant, sagot ng hari habang inilapag ang papel. Love is not the foundation of royal marriages. Duty is. She is loyal. She saved your life. She is favored by the palace. You should at least consider the idea. It is shameful for a royalty to remain unmarried for too long. Tahimik si Faisal. Hindi niya nagustuhan ang tema ng usapan. Hindi niya alam kung bakit, pero tuwing binabanggit ang pangalan ni Leia sa konteksto ng pag-aasawa, may kumikirot sa loob niya. Para siyang may hinahanap na hindi niya mahanap. Para siyang may kulang na hindi niya matukoy. I will not take a marriage that is not built on love. Sagot niya sa mahinang boses pero mariin. I refuse. Your refusal does not change the expectations. Sagot ng hari. We will talk again. Lumabas si Faisal ng silid sa mabigat na hininga. Sa hallway nakasalubong niya naman si Leia. Nakangiti ito na parang walang alam sa pinag-uusapan nila. Your Highness, bati niya. Are you alright? Hindi naman agad sumagot si Faisal. Tumango na lamang siya. I am fine. Pero hindi talaga siya maayos. Simula noon naging malamig si Faisal. Kapag kumakain, hindi niya tinitingnan si Leia. Kapag nagbibigay si Leia ng tsaa, kinukuha niya pero hindi siya ngumiti. Kapag naglalakad sila sa parehong hallway, umiiba siya ng direksyon. At dahil doon, lalo pang nalito si Leia. Gabi-gabi sumasakit ang ulo ni Faisal. Minsan, simpleng kerot lamang. Minsan, parang pinupukpok ang ulo niya sa sakit. Sa tuwing tumitindi ang pananakit, nagkakaroon siya ng mga pira-pirasong alaala. Hindi malinaw, hindi kompleto. Para lang mga imahe sa panaginip na mabilis mawala. Sa isang gabi, bumagsak siya sa upuan niya. Humawak siya sa sentido at hinabol ang hininga. May naisip siyang kamay ng babae. Isang babaeng tumatakbo, may buhangin.
May boses na sumisigaw ng pangalan niya pero hindi niya makita ang mukha. At sa tuwing sinusubukan niyang hulihin ang alaala, mas lalo lamang na sumasakit ang ulo niya. Kaya palihim siyang nagpunta sa doktor sa palasyo. Walang may alam. Kahit ang pamilya niya, siya lamang at ang doktor. Pumasok siya sa silid ng konsultasyon at tumuyo sa harap ng doktor. Umupo ang doktor at kinuha ang kwaderno niya. "What is it this time, Your Highness?" Tanong ng doktor. "I keep seeing someone," sagot ni Faisal. "A woman. I do not see her face, but she has a birthmark on her arm. I see it clearly. I do not understand why." "What does she do in your memory?" Tanong ng doktor. "I do not know," sagot niya. "Sometimes she's running. Sometimes she's reaching for me. Sometimes she's calling my name. But I do not know her." Tahimik ang doktor at naglista ng mga obserbasyon. "This could be a memory fragment from the accident," sabi nito. "Someone may have been with you. Someone your mind may have blocked." "I do not think it was Leia," mahina niyang sabi. "Why not?" Tanong ng doktor. "I do not feel anything when I see Leia," sagot ni Faisal. "But this woman, every time I see her in my thoughts, my chest becomes tight. I feel like I owe her something. I feel like she matters." Nagtagal ang katahimikan at doon nagsimula ang pananabik ni Faisal sa isang alaala na hindi niya mahawakan. Simula noon, gabi-gabi niyang binabalikan ng doktor. Iniisa-isa niya ang kwento, ang pera-perasong larawan, at gabi-gabi ring tumitindi ang pagdududa niya kay Leia. Napansin naman ito ni Leia. Minsan, habang naglalakad si Faisal sa pasilyo, napansin ni Leia ang malalim nitong pag-iisip. Nakatitig ito sa sahig, may pinipiga ang kilay, at halatang may gumugulo. "Your Highness," tawag ni Leia, "is something troubling you?" Hindi naman tumingin si Faisal. "Nothing." Pero hindi iyon totoo. At unti-unti, lumalamig ang trato niya kay Leia. Kapag nagdadala si Leia ng pagkain, tanging, "Leave it there," ang lang ang sinasagat niya. Kapag tinatanong siya ni Leia kung kailangan niya ng tulong, sagot niya ay no. Kapag nag-aalok si Leia ng pag-uusap, tumatalikod siya. At dahil doon, unti-unti ring natatakot si Leia. Alam niyang kapag nawala ang tiwala ng prinsipe, mawawala ang mundo niya. Mawawala ang mga pribilehiyo. Mawawala ang ginhawang nakuha niya sa isang kasinungalingan. Kaya isang gabi nagdesisyon siya. Hindi siya papayag na mawala ang lahat. Isang selebrasyon ang ginanap sa palasyo. Maraming bisita. May tugtog na banayad at may inumin na nakahilera sa mesa. Bihirang uminom si Prince Faisal ngunit sumama pa rin siya sa kalagayan para magpakita ng respeto. Si Leia ang nag-asikaso sa kanya. Ito ang nagdala ng inumin, naglatag ng baso at tahimik na umalalay. Sa gilid ng mesa, pinanood ni Leia ang prinsipe. Pinag-aralan niya ang bawat galaw nito. Alam niyang pagod si Faisal. Alam niyang masakit ang ulo nito. Alam din niyang hindi ito sanay sa alak. Iyon ang pagkakataon niya. Lumapit siya at inabot ang baso. "Your Highness, this will help you relax," sabi ni Leia. Tumingin si Faisal. Hawak niya ang baso pero hindi siya umiinom. "I rarely drink," sagot niya. "Just this once," bulong ni Leia. "It is a light wine." Pero hindi iyon light. Halos kasing tapang iyon ng alak na nakakawala ng ulirat. Napabuntong hininga pa ang prinsipe. Pagod siya. Pagod sa paghabol sa alaala. Pagod sa pressure ng hari. Pagod sa lahat. Kaya sa unang pagkakataon hindi niya pinag-isipan ang desisyon. Ininom niya ang alak. Dumaan ang ilang lagok, napansin niyang umiikot na ang mundo. Napahawak siya sa mesa. Humihigpit ang ulo niya. Nag-uumpisa ng maging malambot ang tuhod niya. "Leia," bulong niya.
I do not feel well. Lumapit si Leia. Oh, let me help you, Your Highness. At sa halip na dalhin siya sa doktor, upo-upuin ng maayos, hinilin niyang prinsipe papunta sa silid nito. Hindi na nito alam ang paligid. Para siyang lumulutang. Pagdating sa silid, hindi niya malaman kung anong nangyayari. Ang mga mata niya ay mabigat. Ang ulo niya ay makirot. Ang katawan niya ay hindi sumusunod sa isip. Leia, stop. Bulong niya. Pero hindi niya alam kung nasabi niya ba yun o nasa isip lang. At doon, nagdilim ang lahat. Kinabukasan nagising si Faisal na parang sinasaksak ang ulo niya. Namalayan niyang may mainit na kamay sa dibdib niya nang iminulat niya ang mata. Nakita niya si Leia sa tabi niya, nakahiga sa kama, nakaunan sa braso niya. What are you doing here? Bulalas niya habang biglang umupo. Nagulat naman si Leia. Your Highness, you invited me. You wanted me to stay. You wanted me here. That is not true, sagot ni Faisal. I would never. Tumayo siya kaagad at lumayo sa kama. Nanginginig ang puso niya. Parang may mali. Parang may nangyari na hindi niya pinahintulutan. Leave, sabi niya. Leave now. Tumayo si Leia, nanginginig at umiiyak. You do not understand. Let me explain. I said leave. Mariin niyang sagot. Pagbukas niya ng pinto, napatigil siya. Nandoon ang ilan sa mga taga-silbi ng palasyo. At nakita nila si Leia na palabas ang silid niya. Nakita nila si Leia na gulo ang buhok at magulo pa ang pangitaas na damit at halatang may nangyari. Nagsimula ang mga bulungan. Skandal, bulong ng isa. They spent the night together. Bulong pa ng isa. Maybe the engagement will be announced soon. Nanginginig si Faisal. Hindi niya alam kung paano nagsimula ang gulong ito. Pero alam niya hindi pa ito ang pinakamasakit. Dahil sa napakailalim na lugar sa puso niya, may pakiramdam siyang may mali. May nawawala. At may nawala sa kanya noong pang-araw ng aksidente. At ang katotohanan iyon ay nagsimula ng sumingaw sa mga bitak ng konsensya niya. Ang balita ng naganap na aksidente at ang pagkakalantad ni Leia sa silid ni Prince Faisal ay mabilis na kumalat sa palasyo. Mula sa mga taga-silbi hanggang sa mga miyembro ng royal household, lahat ay nagbulungan at nagpalitan ng tingin. Hindi nalingid sa lahat ang sinasabi ng mga kalapit palasyo at diplomat. Isang malaking skandal ang naganap sa loob mismo ng palasyo. Dahil dito, napilitan ng mga magulang ni Faisal na aksyonan ito kaagad. Ayon sa tradisyon at royal protocol, hindi pwedeng manatiling walang asawa ang isang prinsipe nang may nasabing kaganapan. At higit sa lahat, dahil sa sitwasyon, itinuturing nilang natural lamang kung may mangyari sa pagitan ng prinsipe at ni Leia. Ibig sabihin ay may pagmamahalan. Isang umaga, tinawag ng hari si Faisal sa opisina. Nakaupo ang hari sa harap ng malaking mesa. Ang ina naman ay nakatayo sa gilid at may hawak silang dokumento. Tahimik ang silid, maliban sa tunog ng mga sapatos ng prinsipe sa sahig. Faisal, we need to settle this matter. Simula ng hari sa mahigpit na tono. It is the expectation of the palace that you marry Leia immediately. The scandal cannot remain unresolved. It will damage the dignity of the royal family. Tumayo si Faisal at naglakad-lakad sa silid, halatang nagugulo. Father, I do not love her, sagot niya. I cannot marry someone I do not have feelings for. But feelings are irrelevant, sagot ng ina. You know duty is above personal desire. You are a prince. You must consider what is right for the family and for the palace. Napapikit si Faisal. Lumipas ang ilang segundo bago niya muling binuksan ang mata. I will not pretend, mariin niyang sabi. I cannot. I do not want this. Ngumiti ang hari. Halos hindi naman maipakita ang galit. You have no choice, Faisal. The situation has been made clear. Leia has been loyal.
She has been with you during your recovery. It is expected. It is necessary. This is not about love anymore. Tahimik na lamang si Faisal. Para siyang nakulong sa sariling katawan. Alam niya hindi niya magugustuhan ang resulta, ngunit wala siya magagawa. Ang royal protocol ay hindi pwedeng baliwalain. Samantala si Leia ay hindi naman makapaniwala sa sarili. Nakaupo siya sa silid. Tahimik ngunit may halong kilig at tuwa. Sa wakas, natutupad na ang pinapangarap niya. Lahat ng maliit na pantasya niya ay unti-unting nagiging realidad. Ang prinsipe na noon ay malamig at tila walang emosyon sa kanya, ngayon ay obligado ng makasal sa kanya dahil sa isang pangyayaring hindi inaasahan, ngunit kanyang napakinabangan. Your Highness, is it true? Tanong ni Leia nang lumapit siya sa prinsipe ng araw na yon. We will be married soon? Tumango si Faisal, ngunit malamig ang ekspresyon. Yes, sagot niya na maikli. Hindi na siya nagdagdag pa ng anumang salita. Para sa kanya, ito ay isang obligasyon lamang. Isang bagay na kailangan niyang gawin upang maayos ang pangalan ng pamilya at ng reputasyon ng palasyo. Samantala sa Pilipinas, si Mayet ay patuloy na naghihirap. Halos wala siyang nagagawa. Ang katawan niya ay hindi na kasing tibay ng dati. Bawat hakbang ay may kasamang sakit. At bawat araw pakiramdam niya ay unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Habang nakaupo sa lumang silya sa tabi ng bintana, nakikinig siya sa radyo. Tahimik ang bahay. Ang kanyang ina ay tahimik sa kusina, abala sa paglilinis ng sala. Ang mga kapatid naman ay nag-aaral sa tabi ng bintana, kahit wala silang maayos na gamit. Biglang lumabas sa radyo ang balita. Ang boses ng anchor ay malinaw at may halong excitement. Breaking news. A royal engagement has been confirmed. Prince Faisal of Dubai is set to marry a Filipina named Leia. The ceremony is scheduled within the next month. Sources say that the prince was involved in a recent scandal, and the marriage is expected to settle all issues. Natigil si Mayet sa pagkilos. Parang tumigil ang oras. Ang hawak niya sa kamay ay ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Faisal noon sa palas. Parang biglang naging mabigat ang mundo sa dibdib niya. Leia? Natigil siya. Si Leia, ang pangalan na iyon. Iyon ang babae na nagsimula ng lahat. Iyon ang babae na nakatanggap ng lahat ng gantimpala at pagkilala sa dapat sana ay kanya. Nang banggitin ang pangalan na papikit si Mayet, tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya mapigilan. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang sakit na iyon. Ang bawat alaala ng nakaraan, ang bawat sandali ng sakripisyo, at ang bawat pagkakataon na inilaan niya ang kanyang buhay upang iligtas si Faisal ay tila naglaho sa hangin at napunta sa iba. Bakit siya? Bulong niya sa sarili, nanginginig ang boses. Bakit hindi ako? Pinatay ni Mayet ang radyo. Hindi niya pinakinggan ang mga sumunod na balita. Nakaupo siya sa silya, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mundo sa labas ay tila normal. Ang mga tao ay naglalakad, nagbibisikleta at may nagbebenta sa kalye. Ngunit ang kanyang mundo ay nagdilim. Ang kulay ng buhay ay napalitan ng kulay abo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa halo-halong emosyon ng pagkabigo, pighati at kawalang pag-asa. Unti-unti siyang lumuhod sa sahig. Hawak pa rin ang bulaklak sa kamay. Ang bulaklak ay tuyong-tuyo na, parang simbolo ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat, parang may tinig na humihikayat sa kanya na bumangon. Kahit na hindi niya alam kung paano. Faisal, bulong niya sa sarili. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo hinayaan na mangyari ito sa akin? Wala siyang makausap. Ang kanyang ina ay abala sa kusina. Ang mga kapatid ay abala sa pag-aaral at walang ibang tao na alam ang bigat ng kanyang puso. Matagal siyang nakaupo sa silya at hindi makagalaw. Bawat tibok ng puso niya ay parang pagdampi sa isang sugat na patuloy na bumubuka. Ang katawan niya ay nananakit at ang isip niya ay punong-puno ng tanong. Paano siya makakaahon mula sa ganitong sakit? Paano siya makakaharap muli sa mundo
kung ang taong minahal niya ay para sa iba na ngayon. Minsan pinilit niyang tumayo at maglakad, ngunit ang bawat hakbang ay may kasamang kirot sa likod, sa tuhod at sa paa. Parang bawat galaw niya ay nagpapaalala ng kabiguan at sakripisyong hindi pinapahalagahan. Para siyang nakatanaw sa mundo ng ibang tao, isang mundo na hindi na kanya. Naupo siya sa gilid, hawak ang bulaklak sa kamay. Ang mga luha ay patuloy na bumabagsak sa sahig. Para bang ang bawat patak ay may kasamang kwento ng sakit, ng pagkabigo at ng pangungulila. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Teresita Viado from Italy, Sabrina Paran from Kuwait, at Marlene Ong from Basista, Pangasinan. Sa ating mga taga-subaybay, pag-comment naman po sa baba kung taga saan kayo, para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane, at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Mahal ko siya. Bulong niya sa hangin. Ngunit hindi na siya sa akin. Hindi na ako bahagi ng mundo niya. Isang malakas na hininga ang lumabas sa kanya. Napagdaanan niya ang maraming pagsubok mula sa kanyang pag-alis sa Dubai hanggang sa pagbabalik sa Pilipinas. Ngunit ngayon, ang bigat ng pagkawala ay tila pinakamasakit sa lahat. Tumigil siya sandali. Tiningnan ang bulaklak. Ang parehong bulaklak na minsang simbolo ng pag-asa, ngayon ay simbolo ng alaala ng isang pagmamahal na hindi na maibabalik. Magtitiis ako, bulong niya. Kahit na wala siya. Kahit na lahat ay laban sa akin. Magpapakatatag ako. At sa gabing iyon, nakaupo si Mayet sa lumang silya. Ang bulaklak ay nakahawak pa rin sa kanyang palad at tumulo ang luha ng tuloy-tuloy. Sa kabila ng kawalan, sa kabila ng sakit, nananatili ang isang maliit na apoy ng pag-asa sa kanyang puso. Ang pag-asa na balang araw, kahit papaano magiging maayos din ang lahat. Ang radyo sa likod niya ay patuloy na nagbabalita, ngunit ang kanyang mundo ay nagbago na. Ang prinsipe ay hindi na sa kanya at ang babae na naroon ay isang kaibigan lamang na ngayon ay magiging asawa pa ng prinsipe. Ngunit si Mayet sa kabila ng lahat ay nananatiling buhay, nananatiling matatag sa kabila ng pighati. At sa bawat patak ng luha, may pangakong hindi siya susuko sa sarili. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, hawak pa rin ang bulaklak. Bumulong siya ng mahina na may halong panalangin. Balang araw, magiging maayos din ang lahat. Sabi niya sa sarili. Balang araw, mabubuo ang lahat ng nawawala. At sa gabing iyon, sa loob ng maliit na bahay sa Cebu, si Mayet ay nagpatuloy sa paghawak sa bulaklak. Isa itong tahimik na saksi ng kanyang labis na kalungkutan, ng pagdurusa at ng pag-asa na sa kabila ng lahat, hindi mawawala. Lumipas ang ilang buwan mula nang opisyal na ikasal si Prince Faisal at si Leia. Sa mata ng mga tao, tila perpekto ang buhay ng bagong kasal. Magarang kasal sa palasyo, masasarap na handa, at dinaluhan pa nga ng diplomat at socialites. Ngunit sa loob ng palasyo, hindi ganoong kasimple ang daloy ng buhay nila. Si Leia ay labis na masaya. Sa bawat pagkakataon, pinapakita niya ang kanyang pagmamahal kay Faisal. Halos hindi niya mapigilan ang sarili. Palaging may ngiti sa labi. Palaging handang tumulong sa prinsipe. At sa bawat galaw, may kasamang kilig at pagpapaalala na siya ang babae na bumuhay muli sa prinsipe pagkatapos ng aksidente. Faisal, would you like some tea? Tanong ni Leia habang may hawak na tray sa silid ng asawa. Tumango naman si Faisal, ngunit malamig ang tingin. Yes, sagot niya ngunit walang halong emosyon. Si Faisal ay nananatiling malamig at malayo. Kahit na magkasama sila sa parehong palasyo, magkaibang silid pa rin ang kanilang ginagamit. Walang paghalik sa umaga.
Walang mahahabang yakap sa gabi. Para bang bawat kilos ay pawang obligasyon lamang. Ang pressure ng pamilya ni Faisal ay nagpatuloy. Dapat na silang magkaanak. Dapat makapagbigay ng heir. Ngunit si Faisal ay walang intensyon. Hindi niya kayang pilitin ang sarili na magmahal. Ang kanyang puso ay tila nakatali sa isang alaala na hindi niya maabot. Si Leia sa simula ay naniniwala na darating din ang pagmamahal ng prinsipe. Ngunit habang lumilipas ang buwan, nagsisimula na siyang mainis. Marami siyang bawal gawin dahil kasal siya sa prinsipe. Bawal siyang maglakad sa paligid ng palasyo kung wala si Faisal. Bawal din siyang makihalubilo sa mga kaibigan o bisita ng mag-isa dahil baka magkaroon ulit ng skandal. Sometimes I wanna go out, Faisal. Bulong ni Leia sa isang gabi habang nakaupo sa gilid ng kama niya. I feel like I just want to walk outside the palace without thinking about everything. Hindi naman sumagot si Faisal. Nakatingin lamang sa bintana. Tahimik, tila may hinahanap sa malayo. Samantala sa Pilipinas, si Mayet ay patuloy na nakakaranas ng sunod-sunod na problema. Ang kanilang bahay ay nasalanta ng bagyo. Baha at hangin ang sumira sa bubong, sa pader at sa ilan sa kanilang kasangkapan. Napilitan silang manirahan sa maliit na kwarto sa likod ng kapitbahay. Ang nanay niya, bagamat pagod ay napapaluha rin. Hindi na nakaligtaang magpasaring sa kanya sa bawat pagkakataon. Malas ka talaga, bulong ng nanay ni Mayet habang nakatingin sa sirang bubong. Pumunta ka pa sa ibang bansa. Pero tingnan mo, hindi ka malang umasenso. Daig pang ibang Pinay na nakapangasawa ng prinsipe. Tumango si Mayet, pilit pinipigilan ng luha. Alam niya ang tinutukoy ay siya. Alam niya ang bawat salita. Alam niya ang sakit ng kanyang puso. Ngunit wala siyang magagawa. Walang pondo, walang lakas, at higit sa lahat, walang kapangyarihan. Nakakaawa ka, Mayet. Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa sahig. Parang wala ka nga talagang silbi. Wala ka nagawa para sa pamilya mo. Dahil sa kondisyon niya, hindi na siya makalakad ng maayos. Ang bawat galaw ay may kirot sa likod at sa paa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagpapakalugmok. Nang makarecover sila sa bagyo, pinilit niyang magtrabaho. Natutunan niyang manahi, magborda at gumawa ng mga simpleng paninda para sa mga kapitbahay at dayo. Kahit maliit na tulong lamang, nakatulong na ito para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya niya. Ang bawat tahe at bawat borda ay parang paalala sa sarili na kahit mababa ang pagkakataon, may puwang pa rin siya sa mundo. Sa palasyo, si Faisal ay patuloy na nakararanas sa mga episodes. Paminsan-minsan bigla siyang nahihirapan sa ulo. Tila may anino ng alaala na bumabalik. Palihim pa rin siyang pumupunta sa therapist upang maipaliwanag ang mga pira-pirasong imahe na bumabalik sa isip niya. Doc, tanong niya sa isang session habang nakaupo sa komportableng upuan. What does this mean? Every time I close my eyes, I see a woman. I cannot see her face, but I remember her arms. There is a birthmark, a very unique shape. Tumingin ng therapist sa kanya, maingat at mabuti ang tono. Your Highness, based on what you described, these are fragments of real memory. If you recall a distinct birthmark, and the feeling that this woman saved you, it is likely that she was indeed present during your accident. Napatingin si Faisal sa therapist. So this means I actually know her? She really saved me? Yes, sagot ng therapist. The clarity of the birthmark and your emotional response suggests that this memory is real. You may have blocked the identity due to trauma, but your mind is trying to bring it back. Naguluhan si Faisal. Hindi niya alam kung paano haharapin ang damdaming iyon. Ang pagkilala sa alaala ay may halong pag-aalala at kalituhan. Something is wrong, bulong niya sa sarili. I feel bothered. Something is not right.
Lumipas ang mga araw at habang lumalala ang kanyang emosyon, hindi nakaligtas kay Leia ang kanyang pag-iwas. Sa isang gabi, hindi na siya nakatiis. Pumasok siya sa silid ng prinsipe, suot ang isang manipis na nightgown, at sinadya niyang magmukhang kaakit-akit. Faisal, bulong ni Leia nang palapit siya. May halong kilig at pang-aakit. Look at me. I am yours. I saved you. Tumingin si Faisal sa kanya. Napansin ang mga braso ni Leia, ngunit hindi niya nakita ang birthmark na lagi niyang natatandaan. Ang kakaibang marka na nagpapatibok ng puso niya sa nakaraang mga alaala ay wala. Natigilan siya. Ang mundo niya ay parang huminto. Ang kalituhan ay bumalot sa kanya. Leave. Mariin niyang sabi habang nagtatayo at pinipilit lumayo. Unti-unti niyang tinulak si Leia palayo sa kanya. Do not push me away. Sigaw ni Leia na ramdam ang galit at pagkabigo. Do you not love me? I saved you. I have been here for you. Tahimik lamang si Faisal, walang sagot. Wala siyang kayang sabihin. Ang kanyang puso ay nakasentro sa alaala na hindi maabot. Sa puntong yon, umiiyak si Leia. Ang kanyang mga mata ay nagdidiyab sa galit at pagkabigo. Ang mukha niya ay punong-puno ng luha. At ang kanyang katawan ay nanginginig sa dami ng emosyon. Ngunit si Faisal ay tiyak. Alam niya sa kanyang puso na may mali, may kulang, may nawawala. At sa kabila ng lahat, alam niyang ang babae na sa tingin niya ay dapat nandoon sa kanyang alaala ay hindi si Leia. Lumabas siya sa silid, tahimik, ngunit ang bawat hakbang ay may kasamang bigat. Alam niyang hindi niya kayang baliwalain ang damdamin niya. At alam niyang kailangan niyang alamin ang katotohanan bago pa lumala ang sitwasyon. Samantala si Leia ay naiwan sa silid, umiiyak, at nagtataka kung bakit ang prinsipe na noon ay parang kanya na ay tila biglang lumayo. Hindi niya alam na sa puso ng prinsipe ay may mas matagal at mas malalim na alaala na nagsisimulang bumalik. Isang alaala na hindi siya kasama. Si Faisal ay tahimik na lumakad sa hallway. Iniisip ang lahat ng pera-perasong alaala. Ang mga imahe ng babae at ang kakaibang birthmark na tila tumatanglaw sa katotohanan. Alam niya na sa bawat tibok ng puso niya, may isang bagay na hindi maipaliwanag. Something is missing. Bulong niya sa sarili. I need to know the truth. I need to find her. At sa gabing iyon, sa loob ng malawak at marangyang palasyo, nanatili ang kalituhan at damdamin ng bawat isa. Si Leia ay umiiyak sa galit at kawalan ng pag-unawa, habang si Faisal naman ay nag-iisa sa kanyang silid, nalilito at may pakiramdam na may mali sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Mula noon, naganap na ang insidente at naging malinaw na ang damdamin ni Faisal. Unti-unti siya nagkaroon ng matinding pangangailangan na malaman ang katotohanan. Ang babae na nagligtas sa kanya noong aksidente sa disyerto ay nananatiling malinaw sa kanyang alaala, lalo na ang kakaibang birthmark sa braso. Ngunit ang kanyang alaala ay hindi malinaw. Parang mga peraso ng puzzle na kailangan niyang buuin. Hindi niya kayang tiisin na ang babae na kanyang pinasasalamatan at mahal ay hindi kilala o kaya'y nawala sa kanyang mundo. Isang gabi, habang tahimik ang palasyo at halos wala nang naglalakad sa hallway, nakaupo si Faisal sa malaking mesa sa kanyang opisina. Nakatingin siya sa malalaking files na ipinadala ng mga sekretary at may hawak na tablet kung saan may nakalagay ng mga pangalan at litrato ng lahat ng naging staff ng palasyo sa nakaraang 5 taon. Someone knows. Bulong niya sa sarili habang iniikot ang mga mata sa files. Someone has to be the one. Tahimik siyang nag-iimbestiga. Hindi ipinaramdam sa kahit sino. Bawat galaw niya ay pribado. Bawat tanong ay lihim. Nagbayad siya ng malalaking halaga sa isang staff ng palas. Isang taong may access sa confidential records upang siguraduhin na walang makakaalam sa kanyang ginagawa. Make sure no one leaks this. Mariin niyang sabi sa staff habang nakatingin sa mata nito. This is important. Very important. Yes, Your Highness. Sagot naman ng staff. Medyo nanginginig sa laki ng bayad.
At sa bigat ng responsibilidad, everything will remain confidential. Bawat file ay iniikot niya. Tinitingnan ng mukha, pangalan at posisyon ng bawat naging staff. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga litrato. Ang isip ay nag-aanalisa ng bawat detalye, bawat pagkakatulad, bawat galaw na maaaring magbigay ng clue. At doon bigla siyang napahinto sa isang imahe. Natahimik siya. Para bang huminto ang oras sa paligid niya. Ang mukha ng isang Filipina na dating staff ng palas ay lumitaw sa screen. Ang mga mata niya ay malalim, may halong kabataan at tapang. Ang ngiti niya ay mahinahon ngunit may kakaibang init. Para bang nakikita niya ang buong mundo sa isang tingin. Siya ang babae. Walang alinlangan sa puso ni Faisal. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis. Parang gusto nitong sumabog. Ang bawat detalye ng mukha ay bumalot sa kanya. Nagdulot ng kakaibang kilabot sa bawat hibla ng kanyang katawan. This is her. Bulong niya na halos hindi marinig. This is the girl who saved me. Agad niyang inutos sa staff na hanapin ang buong katawan ng babae sa mga lumang litrato at close-up images. Gusto niyang makita ang braso. Gusto niyang makita kung may birthmark ba na tumutugma sa alaala niya. Sandali, habang hinihintay ang mga litrato, ang isip niya ay naguguluhan. Bawat segundo ay parang minuto. Bawat minuto ay parang napakatagal. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang damdamin niya. Ang kaba ay hindi maipaliwanag. Ang kilabot ay tumatalbog sa kanyang dibdib. At nang dumating ang mga litrato, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang braso ng babae sa litrato ay may kakaibang marka. Parehong hugis at parehong sukat na malinaw sa alaala niya. Napabuntong hininga siya. Nanginginig ang katawan, sa galak at kaba. Halos hindi siya makagalaw sa gulat. Where is she now? Tanong niya sa staff na halos pabulong. Where is she? In the Philippines, Your Highness. Sagot ng staff. Nakatitig sa kanya sa respeto at kaunting takot. She returned there after leaving the palace. We do not have further information about her residence, but she is reportedly living with her family. Tumigil si Faisal sandali. Iniisip ang bawat hakbang. Ang puso niya ay kumakalabog sa kaba. Ang isip niya ay mabilis na naglilipat ng ideya. Hindi niya kayang maghintay pa. Ang babae na nagligtas sa kanya, ang babae na may kakaibang birthmark na tumatak sa kanyang alaala, ay nasa Pilipinas. I will go there. Bulong niya sa sarili, halatang determined. Now, I need to see her. Samantala, si Mayet ay abala sa maliit na barong-barong dala sa Cebu. Hindi niya alam na magbabago muli ang kanyang buhay. Ang bawat araw ay patuloy na pakikipaglaban sa kahirapan, sa sakit at pangungutya ng ibang tao. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang matatag. Ang mga kamay niya ay may bakas ng trabaho. Ang katawan ay nanginginig sa kirot. Ngunit ang puso niya ay nagtataglay ng pag-asa. Nasa loob siya ng bahay, naglalaba at nag-aayos ng kaunting tirang gamit mula sa bagyo. Pinilit niyang magtrabaho, manahe, magborda at gumawa ng simpleng pagkakakitaan para makatulong sa pamilya. Ang bawat minuto ay may kasamang kirot. Ngunit bawat puntas ay may kasamang pag-asa na sa kabila ng lahat ay magbubunga din ng kabutihan. Hindi niya alam na sa Dubai may prinsipe na nagpupunta ng therapist, nagbabalik sa bawat alaala at naghahanap ng babaeng nagligtas sa kanya. Ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis ay walang kaalam-alam na may naghahanap na sa kanya sa kabilang dulo ng mundo. Sa palasyo si Faisal ay tahimik na naghahanda para sa paglipad. Hindi niya ipinaliwanag sa kahit sino ang dahilan. Wala siyang kausap tungkol sa plano. Ang lahat ay pribado at bawat galaw ay pinaplanong mabuti. Nakita ng staff ang kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Your Highness, are you sure? Tanong ng isa sa kanila. Yes, sagot niya na mariin. I need to see her. No one else. I will go to the Philippines. Very well, Your Highness. We will prepare everything. Sagot naman ng staff. Alam na ito ay isang malaking hakbang para sa prinsipe. Si Mayet ay walang ideya sa paparating na pagbabago.
Ang bawat araw ay pareho lamang. Ang paninisi ng ina, ang sakit ng katawan, ang pasakit ng paligid. Nang marinig niya sa radyo o sa mga kaibigan ang tungkol sa kasal ng prinsipe at ni Leia, nagdulot iyon ng sobrang lungkot. Ngunit ngayon, wala siyang ideya sa paparating na pagbabago. Si Faisal sa kabilang dako naman ng mundo ay nakaupo sa eroplano. Nakatingin sa bintana. Iniisip ang babae na nagligtas sa kanya. Ang kaba ay hindi maipaliwanag. Ang excitement ay tumatalbog sa puso. Bawat segundo ay nadadala sa kanya ng mas malapit na katotohanan. Sa babaeng matagal niya nang hinahanap. At sa babae na ngayon ay magiging sentro ng kanyang buhay. Habang tumataas ang eroplano sa himpapawid, si Mayet ay nakaupo sa lumang silya sa bahay nila. Hawak ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Faisal noon. Hindi niya alam na sa bawat minuto na lumilipad ang eroplano, may prinsipe na naglalakbay patungo sa kanya. Naghahanap ng babae na kanyang pinasasalamatan at iniibig sa kabila ng lahat. Ang mundo ni Mayet ay tahimik, masakit at puno ng pagdurusa. Ngunit sa kabilang dako, ang puso naman ng prinsipe ay naglalakbay upang hanapin siya. At ang bawat hakbang ay magdudulot ng pagbabalik ng pagmamahal at pag-asa sa parehong buhay nila. Mayet, bulong ni Faisal sa sarili habang nakatingin sa horizon mula sa eroplano. I will find you. I must find you. Walang ideya si Mayet na ang kanyang buhay ay babalik na rin muli sa ilang oras lamang. Ang mga taon ng paghihirap, ang sakit at ang pagdurusa ay malapit ng magbunga ng pag-asa at pagmamahal. Ang muling paglalakbay ni Faisal patungo kay Mayet ay nagsimula na. At walang sino man ang makakapigil dito. Mainit ang hapon sa baryo, pero mas mainit ang bulungan ng mga kapitbahay na nakahilera sa tapat ng karinderiang malapit sa barong-barong ni Mayet. Hay nako, tingnan Mayet. Si Mayet wala na talagang silbi. Sarkastik ang bulong ng isang ali. Kung ano-ano kasing ginagawa, ayan, naghihirap na tuloy. Sagot naman ng isa sabay tawa pa. Ngunit naputol ang kanilang paninira nang pumailan lang ang ingay ng humihintong mamahaling kotse sa gitna ng makitid na kalsada. Makintab at halatang banyaga sa lugar. Bumukas ang pinto at isang matangkad morenong Arabo ang bumaba. Ang suot niyang puting throw ay malinis at mamahalin. At ang presensya niya ay sapat na para patahimikin ang buong baryo. Napatakip ng bibig ang mga tsismosa. Lumakad ang lalaki diretso sa kubo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tiyak, naghahanap. Huminto siya sa tapat ng pintuan. Hinaplos ang pendant na nasa dibdib. Isang lumang palawet na minsang ibinigay sa kanya ng babaeng hindi niya nakalimutan. Si Mayet, sa sandaling iyon, ay halos hindi makagalaw. Ang katawan niya ay nanginginig at ang mata ay napapako sa prinsipe. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang prinsipe, ang parehong tao na matagal niya nang iniwan sa Dubai, ay narito sa kanilang lugar. Hinahanap siya. You are here, sir? Bulong niya na halos hindi marinig. Faisal? Tumayo naman si Faisal ng diretso sa harap niya. Tiningnan ang kalagayan ng babae na minsan niyang nakita sa Dubai. Ang puso niya ay sumabog sa damdamin. Sa bawat galaw ni Mayet, nakita niya ang hirap, ang pagod at ang sakit na matagal nang kinikimkim. You saved me, bulong niya. Halos hindi mapigilan ang luha na tumulo sa kanyang mga mata. Si Mayet ay nakaupo lamang sa lumang silya. Hindi siya makagalaw. Ang katawan niya ay hindi na makalakad ng maayos. Ang mukha niya ay puno ng kirot, ngunit may halong sorpresa at pag-asa. Faisal, I cannot believe. Sambit niya na nanginginig ang boses. Ngunit hindi nagtagal, agad na nagdesisyon si Faisal. Alam niya na kailangan niyang aksyonan ang sitwasyon ng mabilis. Hindi pwedeng manatili si Mayet sa ganitong kalagayan. Agad niyang ipinaayos ang mga travel arrangements upang dalhin si Mayet sa Dubai. Ang lahat ay sinagawa ng lihim para hindi malaman ng publiko at upang protektahan ang pribadong buhay ni Mayet. Sa loob ng eroplano papuntang Dubai, tahimik lamang si Mayet. Ang kanyang katawan ay nakaramdam ng kaba
excitement at halong takot. Ang isip niya ay naglalakbay sa mga nangyari sa nakaraang taon. Ang hirap, ang sakit, at ang pangungulila. Ngunit ngayon nakatabi niya ang prinsipe. Mayat, bulong ni Faisal na halatang nahihirapan din sa emosyon. I do not remember anything clearly, but I think my heart remembers you. Tumulo ang luha ni Mayat. Ang kanyang puso ay parang nagliyab sa damdamin. Ang bawat salita ni Faisal ay bumabalot sa kanya, nagdudulot ng init at pag-asa na matagal niya nang hinintay. I cannot believe this. Bulong niya sa sarili habang hawak ang kamay ni Faisal. After all this time. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga sa bagong yugto ng muling pagkikita, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Leia, na hindi matanggap ang pagkawala ng atensyon ni Faisal, ay sinundan siya papunta sa ospital sa Dubai. Ang layunin niya ay makita kung sino ba talaga ang babae na nakatabi ng prinsipe. Nang makita niya si Mayet, ang galit sa dibdib niya ay hindi na mapigilan. "You!" Sigaw ni Leia na halos kumukulo ang dugo sa galit. "You are ruining everything. You are destroying my marriage." Tumayo naman si Faisal sa pagitan nila. Malamig ngunit determinado. "Leia, enough. I remember everything now." Sabi niya na halatang may bagong tiwala at katiyakan. Ang bawat alaala ay bumalik na nga sa kanya, malinaw at buo. Ang bawat peraso ng puzzle ay nagkasya sa tamang lugar. Si Mayet ang babae na nagligtas sa kanya. Si Mayet ang nagbigay sa kanya ng buhay nang siya ay walang malay sa disyerto. Si Leia ay namula sa galit, hindi makapaniwala sa sinabi ng prinsipe. "No, that is impossible." Sigaw niya na nanginginig pa sa galit. "I saved you. Stop with this nonsense, Leia." Mariin ngunit kalmadong sabi ni Faisal. "I remember everything. You lied. You took credit for something you did not do. You misled everyone. But now, the truth is clear. Mayet saved me, and I owe my life to her." Nagpatuloy si Faisal sa pagtalakay ng mga hakbang. "Everything the palace gave you, all the wealth, the privileges, they are no longer yours. Our marriage will be divorced and you are to be deported. You are no longer welcome here. This is the consequence of your lies and deception." Si Leia na noon ay may malaking ngiti at pakiramdam ng kapangyarihan, ngayon ay napahiya at nag-iisa. Walang makakausap, walang magagawa. Ang mga ari-arian na bigay sa kanya ay kinuha at ang kanyang plano ay tuluyang nabigo. Samantala, si Mayet ay nananatiling tahimik. Ang luha ay patuloy na tumutulo sa kanyang mga mata. Ang bawat salita ni Faisal ay para bang musika sa kanyang pandinig. At ang bawat kilos ng prinsipe ay nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. "Faisal, you really remember?" Tanong ni Mayet, halos hindi mapigilan ng luha. Tumango si Faisal, mahigpit siyang niyakap. "Yes, Mayet. I remember everything. I remember you. How you saved me. And how much you mean to me. I will never forget again." Sa puntong iyon, ang mundo ni Mayet ay nagbago. Ang mga taon ng paghihirap, pagkakalugmog sa sakit at problema ay biglang napalitan ng pag-asa at pagmamahal. Ang prinsipe na noon ay tila malayo at malamig, ngayon ay naroroon. Nagbabalik sa kanya ang mga alaala at pinapakita ang totoong damdamin. Sa parehong oras, si Leia ay naiwan na puno ng kahihiyan at galit. Ang kanyang mga plano ay naglaho at ang kanyang kasakiman at panlilinlang ay nagdala lamang sa kanya ng kabiguan. Ang prinsipe at si Mayet ay magkasama sa ospital, tahimik ngunit puno ng damdamin. Ang bawat araw na nagdaan ay parang nagbago sa kanilang dalawa. Ang bawat alaala, bawat pagkakaugnay ay nagbigay ng bagong simula. "Finally, we are together." Bulong ni Faisal sa tenga ni Mayet habang hawak ang kanyang kamay.
No one can take this away from us. Faisal, balong ni Mayet na may halong luha at ngiti. I cannot believe this is real. After everything. At sa gabing iyon, sa ospital sa Dubai, nagkaroon sila ng tahimik ngunit matinding reunion. Ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap, lahat ng pangungulila ay napalitan ng pagmamahal at katiyakan. Ang prinsipe na noon ay naglalakbay upang hanapin ang katotohanan ay natagpuan na ang babaeng nagligtas sa kanya at nagbigay sa kanya ng tunay na dahilan upang magmahal muli. Matapos ang ilang buwan ng maingat na pag-aalaga, pagpapa-opera at masinsinang therapy sa Dubai, unti-unti na rin gumaling si Mayet. Ang mga doktor ay labis na humanga sa determinasyon niya at sa tibay ng kanyang puso. Kahit mahirap ang kanyang katawan at may mga limitasyon pa sa paggalaw, hindi niya hinayaang pigilan siya ng sakit o trauma. Mayet, how are you feeling today? Tanong ni Faisal sa kanya isang umaga habang nakaupo siya sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ng babae. Better? Much better. Faisal. Sagot ni Mayet na may ngiti naman sa labi. I can move more now. I can walk a little bit with the support of the cane. Ngumiti naman si Faisal, hindi mapigilan ang tuwa at saya. I'm so proud of you. You are stronger than you think. And soon, you will walk freely again. Thanks to you. Balong ni Mayet na naiiyak ng bahagya. You never left me. You believed in me. Even when everything was difficult, you never gave up. Si Faisal ay nakatingin lamang sa kanya, may halong pagmamahal at pagkamangha. I will never leave you, Mayet. You saved me once, and now I will be here to protect you, to love you always. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unting bumabalik ang kalakasan ni Mayet. Ang bawat hakbang, kahit pa mabagal at may kasamang kirot, ay nagdudulot ng bagong pag-asa. Ang bawat ngiti ni Faisal sa kanya ay nagdadala ng lakas at tibay. Sa palasyo, inihanda ng lahat para sa isang espesyal na okasyon. Ang lahat ng empleyado mula sa mga yaya hanggang sa mga tagapaglinis ay abala sa paghahanda ng mga bulaklak, dekorasyon at handa para sa seremonya. Ang bawat sulok ng palasyo ay nagniningning, puno ng saya at kasiyahan. Isang hapon habang tinitingnan ni Faisal ang mga handa sa garden, lumapit si Mayet. Hawak ang kanyang bagong cane. Mas matatag at mas kumikislap ang mukha sa saya. Faisal, everything looks so beautiful. Bulong niya na nakatingin sa paligid. I cannot believe this is happening to us. Ngumiti naman si Faisal. Hinawakan ng kamay at dahan-dahan niya itong niyakap. It is happening because of you. You endured so much, and you never gave up. Now, we will celebrate our love, our journey, and our future together. Faisal, walong ni Mayet na nanginginig ang boses sa dami ng emosyon. I am so happy I cannot describe how thankful I am. You changed my life. Mayet, sagot naman ni Faisal. Mahigpit ang hawak sa kamay niya. It is you who changed my life. You are the reason I am here. You are the reason my heart remembers everything. Soon, we will be husband and wife. And I will spend the rest of my life making you happy. Ang mga araw bago ang kasal ay abala ngunit puno ng kagalakan. Si Mayet ay sinanay muli upang makalakad ng maayos. May kasamang therapist at mga espesyal na ehersisyo, kahit na minsan ay pagod at nangihina. Hindi niya hinayaang mawala ang determinasyon. Sa bawat hakbang, si Faisal ay nariyan, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa kabilang banda, si Faisal ay abala rin sa paghahanda para sa kasal. Tila bawat detalye ay mahalaga para sa kanya, mula sa bulaklak hanggang sa seremonya. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang isip ay nakatutok lamang sa babae sa harap niya. Ang bawat galaw, bawat ngiti ni Mayet ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Are you ready, Mayet?
Tanong niya isang gabi habang naglalakad sila sa terrace ng palasyo. Ang buwan ay sumisilip sa kanilang paligid, nagdadala ng liwanag at katahimikan. Yes, I think so. Sagot ni Mayet at bahagyang nanginginig sa excitement at kaba. But Faisal, I'm still nervous. Do not be. Sagot naman ni Faisal. Hawak ang kanyang kamay, tiningnan siya sa mata. I will be there with you every step of the way, and nothing will scare you as long as I am by your side. Thank you, Faisal. Bulong niya at ang mga luha sa mata ay hindi mapigilan. I cannot wait to be with you officially, to be your wife. Ang araw ng kasal ay dumating. Ang palasyo ay puno ng mga bulaklak, eleganteng dekorasyon at napakaraming bisita mula sa mga diplomat hanggang sa mga kaibigan at pamilya. Si Mayet ay nakasuot ng puting gown na simple ngunit napakaganda. Ang buhok ay maayos na nakatali at ang mukha ay kumikislap sa kaligayahan. Si Faisal naman ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng prinsipe, elegante at may halong karisma. Ngunit ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Mayet. Ang mundo niya ay tila umiikot lamang sa babae sa harap niya. Sa wakas, ito na ang simula ng habang buhay nilang pagsasama. Habang papalapit si Mayet sa kanya, ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang bawat mata ay nakatutok sa kanya. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng puso ni Faisal na parang tumutugma sa kanyang sariling tibok. Mayet, bulong ni Faisal na makalapit siya. You look beautiful. Tumango naman si Mayet, nangingiti sa napakagandang lalaki sa harap niya. Faisal, I cannot believe this. I cannot believe this is real. I'm here with you. Yes, this is real. Sagot ni Faisal, halatang may halong saya at pag-ibig. And soon, you will be my wife. And I will spend every day making you happy. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng damdamin. Ang bawat salita ng officiant ay nagdadala ng bagong kahulugan sa kanilang buhay. Ang bawat pangakong binibitawan nila ay parang binabalot sa puso ng bawat isa. At bawat titig ay nagpapahayag ng wagas na pagmamahal. Faisal, bulong ni Mayet habang hawak ang kamay niya. I promise to stand by you in sickness and in health, in joy and in sorrow. I will be with you always. And I promise you, Mayet, sagot ni Faisal. Hawak ang kamay niya na mahigpit. I will love you, protect you, and cherish you every day of my life. You are my heart, my soul, my everything. Ang bawat mata sa paligid ay nakatingin sa kanila, puno ng paghanga at kasiyahan. Ngunit sa kanilang mundo, walang iba kundi sila. Ang lahat ng sakit, paghihirap at pangungulila ay napalitan ng pagmamahal at katiyakan. Matapos ang seremonya, sa loob ng kanilang silid sa palasyo, si Mayet at Faisal ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ng tahimik. Faisal, bulong ni Mayet na nakatingin sa mata niya. After everything, after all these years, we are finally together. Yes, Mayet. Sagot niya na mahigpit ang hawak sa kamay niya. And I will never let anything or anyone take you away from me again. This is our life, our love, our happiness. Si Mayet ay ngumiti, luha sa mata ngunit puno ng saya. I love you, Faisal. Thank you for never giving up on me, for finding me again, for loving me. I love you too, Mayet. Sagot naman ni Faisal at halatang may damdaming hindi kayang ilarawan sa salita. And I will love you every single day of our lives. At sa sandaling iyon, sa loob ng palasyo na puno ng karangyaan ngunit masigit sa lahat ng pagmamahal, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Mayet at Faisal. Ang lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan ni Mayet ay napalitan ng kaligayahan at katiyakan.
Ang prinsipe na minsang nawala sa alaala, ngayon ay nariyan, kasama niya. Handang magmahal at protektahan siya magpakailanman. Pagkalipas ng ilang buwan matapos ang kasal, unti-unting bumalik sa maayos sa takbo ang buhay ng pamilya ni Mayet sa Pilipinas. Ang dating maliit at sirasirang bahay ay napalitan ng isang bagong tahanan, maayos at ligtas, sapat para sa lahat ng kapatid. Nagkaayos na sila ng kanyang mga kapatid, pati na rin ng kanyang ina. Nakapagpatawaran na at nangako magiging matatag bilang isang pamilya. Anak, hindi ako makapaniwala. Sambit ng ina ni Mayet habang tinitingnan ang bagong bahay nila. Parang panaginip ko ang lahat ng nangyayari sa atin. Inay, sagot ni Mayet. Ngumiti habang hawak-hawak ang kamay ng ina. Hindi ko to ginagawa ng mag-isa. Binigyan ako ng Diyos ng lakas at nagtulungan ho tayong lahat. Kaya ngayon maayos na tayo. Komportable at wala ng hirap. Ang mga kapatid ni Mayet ay masayang nakikibahagi rin. Ang mga panganay nagkaroon ng sariling trabaho at maliit na negosyo. Kahit simple, nakatutulong sila sa pamilya. Ang mas batang kapatid ay nakapag-aral muli. Ang bawat araw ay puno ng pag-asa at saya. Hindi lamang ang pamilya ang umayos, kundi pati na rin ang sarili ni Mayet. Matapos makalakad ng tuluyan at makabawi sa pangmatagalang sakit, si Mayet ay naging inspirasyon sa maraming kababaihan sa kanilang komunidad. Hindi dahil sa asawa niya na prinsipe, kundi dahil sa kabaitan, sipag at dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Mayet, sabi ng isang kapitbahay na dati nanlilibak sa kanya, ang galing mo talaga. Hindi lang dahil sa asawa mo, kundi sa kung paano mo tinulungan ng iba. Ngumiti si Mayet na mapagkumbaba. Ginagawa ko lang nararapat. Lahat tayo may magagawa. May mga kailangang tulungan. May mga taong aalagaan. Kaya dapat ay laging mabuti ang ating puso. Dahil sa kanyang dedikasyon, nagkaroon siya ng sariling foundation na tumutulong sa mga kababaihan at mga batang nangangailangan. May mga programa silang pang-edukasyon, pangkalusugan at kabuhayan. Ang kanyang pangalan na naging simbolo ng kabutihan at inspirasyon. Faisal, I cannot believe this. Bulong ni Mayet isang araw habang magkasama silang nag-ikot sa ospital kung saan nagkaroon sila ng program para sa mga batang mahihirap. From all the hardships, we are able to help so many people. Si Faisal ay nakangiti, hawak ang kamay ni Mama. At ang mga mata niya ay puno ng pagmamalaki. I am proud of you, Mayet. You're an angel. Not because of who you are married to, but because of who you are. Faisal, bulong ni Mayet, nangingiti habang bahagyang hawak at namumulang pisngi. I just want to do something good for the others. I want to give back. Lumipas sa mga buwan at ang kanilang buhay ay puno na ng saya at pagmamahalan. Ngunit may isang espesyal na araw na nakaantabay, ang kaarawan ni Faisal. Si Mayet ay abala sa paghahanda ng sorpresa para sa kanya. Alam niya kung gaanong kahalaga sa prinsipe ang mga simpleng bagay na may damdamin. Ngunit ang sorpresa niya ay hindi lamang simpleng regalo o handa. May malaking lihim siyang tinatago. Sa mismong umaga ng kaarawan ni Faisal, nang magising siya ay makita niyang maliit na kahon sa tabi ng kama. Nakasulat sa kahon, sa malumanay na sulat ni Mayet. For you, my love. Binuksan niya ang kahon at natagpuan ng isang maliit na pares ng baby shoes. Napakaliit at napakasimple. Napatingin siya kay Mayet. Halos hindi siya makapaniwala. Mayet, what's this? Tanong niya na nanginginig ang boses. Halatang naguguluhan at napapaiyak. Ngumiti si Mayet at bahagyang lumapit sa kanya. Hawak ang kamay niya. Faisal, I have something to tell you. Something special. Mayet, bulong ni Faisal na nag-aalala. What is it? Huminga ng malalim si Mayet at ang mga mata ay kumikislap sa saya. Faisal,
I am pregnant. Tahimik ang silid sa sandaling iyon. Ang bawat salita ay tila bumabalot sa kanila, nagdudulot ng kakaibang init at ligaya sa puso nila. Pregnant. Ulit ni Faisal na halos hindi makapaniwala. Ang mga mata niya ay lumiliwanag at ang mga labi ay bahagyang nakangiti sa labis sa saya. We are going to have a child. Yes, sagot naman ni Mayet. May halong tuwa at pagkaalala. A child. Our child. Tumayo si Faisal. Dahan-dahan niya niyakap si Mayet. Hawak ang kanyang tiyan ng maingat. I cannot believe this. This is the happiest birthday I've ever had. Mayet, I love you so much and our child. Humalik siya sa noon ni Mayet. At sa bawat halik, naramdaman nila ang buong mundo ay napapalibutan ng kagalakan at pagmamahal. I love you too, Faisal. Bulong ni Mayet, nangingiti at umiiyak sa tuwa. I never imagined our life could be this beautiful after everything we went through. Everything we went through made us stronger. Sagot ni Faisal at mahigpit na niyakap si Mayet. And now, we will start this new chapter together. You, me, and our child. Paglipas ng ilang buwan, nagsimula na silang planuhin ang mga hakbang para sa bagong yugto ng buhay nila. Ang palasyo inihanda upang mas maging komportable para kay Mayet at may espesyal na silid para sa darating na sanggol. Ang mga doktor ay regular na tumutukoy kay Mayet upang masiguro ang kaligtasan ng sanggol at ang kaniyang kalusugan. Faisal, I'm a little nervous. Bulong ni Mayet habang nakaupo sa terrace ng palasyo. Hawak ang kamay niya. I hate never been doing this before. Do not worry, my love. Sagot ni Eliza na nakatingin sa kanya na puno ng pagmamahal. We will go through this together. Every step of the way, I will be here with you. I promise. Thank you, Faisal. Bulong ni Mayet. Nangingiti habang hawak ang kamay niya. And I'm so lucky to have you. Not lucky, blessed. Sagot ni Faisal na halatang seryoso. We are both blessed. Blessed to have each other. And now, blessed to have our child. Sa palibot ng kanilang buhay, ang mga araw ay punong-puno ng saya at pagmamahalan. Ang pamilya ni Mayet sa Pilipinas ay masaya rin. Nakikita nilang tagumpay at kasiyahan ng anak nila. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng tawanan at ngiti. At ang bawat araw ay may bagong pag-asa. Sa palasyo, si Mayet ay naging inspirasyon hindi lamang sa mga kababaihan kundi sa buong bansa. Ang kanyang foundation ay lumalawak at ang kanyang pangalan ay hindi lamang simbolo ng asawa ng prinsipe kundi simbolo ng kabutihan, sipag at pagmamahal sa kapwa. At sa araw ng kaarawan ni Faisal sa gitna ng sorpresa, luha at ngiti. Napagtanto nila pareho na ang buhay ay may sariling paraan upang magbalik ng lahat ng kabutihan sa mga taong matatag at tapat. Ang pagmamahalan nila ay hindi lamang bunga ng pagkakataon, kundi bunga ng pagsasakripisyo, pagtitiis at wagas na damdamin. Happy anniversary, Faisal! Bulong ni Mayet, hawak ang kanyang kamay. And happy first birthday to our child too. Si Faisal ay umiti, hawak ang kamay ni Mayet ng mahigpit at sa loob ng puso niya. Naramdaman niya ang kabutihan ng kaligayahan. Thank you, my love. You make my life complete. I love you, Mayet, and I cannot wait to start this new chapter with you. Lumipas ang maraming taon mula nang muling magtagpo sina Faisal at Mayet. Ang dating malait na masalimuot na mundo ni Mayet ay napalitan ng isang tahanan na puno ng tawanan, pagmamahalan at ligaya. Ang palasyo sa Dubai ay naging tahanan hindi lamang para sa kanila, kundi para sa kanilang pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng kanilang minamahal. Si Mayet at Faisal ay nagkaroon ng 3 anak.
Bawat isa ay may sariling kulay at personalidad, ngunit lahat ay pinapakita ang pinagalong kabaitan at tapang ng kanilang ina at ang dignidad at pagmamahal ng kanilang ama. Isang umaga, sa ilalim ng maliit ngunit maaliwalas na araw, naglalakad si Mayet sa malawak na hardin ng palasyo. Kasama ang kanilang anak na 3 taong gulang, si Ayaan, at ang nag-iisang babae na anak na 5 taon, si Liana. Ang kanilang panganay na lalaki, si Zane, ay naglalaro sa dumuhan sa malayo, hawak ang bola, at tinatawanan ng bawat galaw niya. "Mommy!" Tawag na Liana na tumakbo papalapit sa ina. "Look, I planted flowers for you and Daddy." Ngumiti naman si Mayet, tinapik ang ulo ng anak. "These are beautiful, my love. Thank you for helping the garden grow." Si Faisal ay nakatayo sa veranda, nakatingin sa kanyang pamilya. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. "Look at them, Mayet. They are growing fast." Bulong niya na tumatagal ang tingin sa kanyang asawa. "Yes," sagot ni Mayet. Hawak ang kamay ni Faisal. Inaangat ang daliri para maglakad patungo sa kanya. "And they are just like you. Kind, brave, and full of love." Si Faisal ay ngumiti. Hawak ang mukha ni Mayet. "And they're like you too. Full of heart and strength. Just like the mother who saved my life so many years ago." "Faisal," balong ni Mayet na napangiti sa alaala ng nakaraan. "Do you remember that time when everything seemed impossible?" Ngumiti si Faisal at humarap sa kanya ng buong puso. "Yes, of course, I remember. But look at us now. Look at what we built together. Our family, our home, our life." Ang mga anak nila ay tumakbo sa paligid, nagtatawanan at naglalaro. Si Mayet ay nananatiling tahimik sandali. Pinagmasdan ang bawat galaw ng kanyang pamilya. Ang puso niya ay punong-puno ng pasasalamat. "Mommy, Daddy!" sigaw ni Zane habang tumatakbo papalapit sa kanila. "Can we go to the beach today? Can we swim?" Ngumiti naman si Faisal at hinawakan ang kamay ng bunso. "Of course, son. Let us make today special just like every day should be." "Yes!" Sabay na sigaw ni Liana at Ayan. Tumalon sa paligid. Si Mayet ay tumawa. Napangiti ng malakas. "You three are my greatest treasure." Bulong niya na yumakap sa kanilang lahat. Si Faisal naman ay yumakap din sa kanila. Masayang masaya. "And you are mine, Mayet. You saved me. You loved me. And now look at all that we have. We have a beautiful family and a life full of happiness." Sa palasyo, may espesyal na handa para sa kanila. Ang mga bulaklak ay sariwa. Ang liwanag ng araw ay pumapasok sa bawat sulok. At ang hangin ay nagdadala ng sariwang simoy. Ang mga alaga at mga staff ay masayang naglilibang kasama ang pamilya. Ang bawat sandali ay puno ng halakhak at saya. Si Mayet ay tumingin kay Faisal, bahagyang nauupo sa tabi ng kaniya. "Faisal, do you think we could ever have imagined this life when we first met?" Ngumiti si Faisal, tinapik ang kamay niya. "No, Mayet. I could never have imagined this. But it is better than I ever dreamed. You made my life complete." "Faisal," balong ni Mayet na halatang may luha sa mata, ngunit hindi sa lungkot. "I love you. Thank you for never leaving me. For loving me despite everything." "I love you too, Mayet." Sagot ni Faisal na hinawakan ang mukha niya at tumingin sa mga mata ni Mayet. "And I will love you forever. Nothing in this world could ever change that." Ang araw ay unti-unting lumubog, pinapawi ang init ng tanghali at nagdadala ng mga pilak na liwanag sa hardin. Ang pamilya ay naglalakad sa gilid ng fountain, hawak-hawak ang isa't isa. Habang ang mga anak ay tumatawa at naglalaro sa paligid. Si Mayet ay tumigil sandali at tumingin sa malawak na disyerto sa likod ng palasyo. "You know," bulong niya sa asawa,
I never thought my life would be like this. From the hardship we faced, to losing and finding each other, to now, having all of this. Ngumiti si Faisal, tinapik ang kamay niya. Yes, every challenge we faced made us stronger. Every tear, every pain brought us here. And now, we are not only surviving, we are truly living. Si Mayet ay tumango, napapangiti, at nilinga ang kanyang mga anak na masayang tumatalon sa damuhan. Our family is our greatest blessing. And our love, dagdag ni Faisal na dahan-dahan niyakap siya mula sa likod. It has grown, it has endured, and it will come to guide us through everything. Sa pagtatapos ng araw, habang ang araw ay halos lumulubog sa likod ng palasyo, ang pamilya ay nagtipon sa veranda. Ang hangin ay malamig at sariwa. Ang mga bulaklak ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. At ang mga tawa ng mga bata ay punong-puno ng kasiyahan. Si Mayet ay nakaupo sa kandungan ni Faisal, hawak ang kanyang kamay. Faisal, I feel complete. Bulong niya. All of this, all of you, all of us. I feel complete too, Mayet. Sagot naman ni Faisal. Ngumitit hinawakan ang kanyang muka. Because of you, I remember the true meaning of love, of family, of life. Sa tabi nila ang tatlong bata ay naglalaro ng masaya. Bawat isa ay may sariling ngiti at personalidad. Ngunit lahat ay puno ng pagmamahal at saya. Ang tanawin ay parang isang larawan ng perpektong pamilya. Puno ng warmth, ligaya at pagmamahal na walang hanggan. Ang gabi ay dahan-dahang dumating at sa ilalim ng maliwanag na buwan at bituin, si Mayet at Faisal ay naglakad sa hardin kasama ang kanilang mga anak. Hawak ang bawat kamay at pinagmamasa ng mundo na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanilang kwento mula sa hirap, sakit, pagkakalayo hanggang sa muling pagkikita at pag-ibig ng wagas ay nagbunga ng isang buhay na puno ng kaligayahan at kasiyahan. Ang prinsipe at ang babaeng minsang nawala sa kanya, ngayon ay magkasama na at puno ng pagmamahalan, pamilya at isang buhay na mas makulay kesa sa kanilang inakala noon. Sa bawat tawa ng kanilang mga anak, sa bawat yakap at halik, at sa bawat titig na puno ng pagmamahal sa isa't isa, malinaw na ang kanilang buhay ay naging isang kwento ng tagumpay, wagas sa pagmamahal at walang katapusang kaligayahan. At sa ilalim ng mga bituin, si Mayet at Faisal ay nagtanong sa isa't isa. Faisal, bulong ni Mayet na nakatingin sa kanyang asawa. Are we really this happy? Ngumiti naman si Faisal, hinawakan ng kanyang kamay. Yes, Mayet, this is happiness, and it will only grow stronger every day. We are together, forever. At sa gabing iyon, sa gitna ng tawa, pagmamahal at tiwanag ng kanilang tahanan, nagtatapos ang kanilang kabanata at nagsisimula ang walang katapusang kwento ng kanilang buhay, magkasama, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!